Media Group. Oras sa buong kapuluan, 5 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. And the Golden Dove for Best Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas. DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas. Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas. Bilis ng araw na Thursday na tayo ngayon. 2 ng Oktubre 2025. Sa ulo ng ating mga balita, Cebu nasa ilalim na ng state of calamity dahil sa malakas na bagyo, malakas na lindol, magnitude 6.9, umakyat na sa 69. Halos 1,000 aftershocks na itala kasunod ng killer quake sa Cebu. Pangulong BBM nakiramay naman sa maapektado ng malakas na lindol. Buong puwersa ng gobyerno pinakilos na. Eleksyon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa October 13 hindi natuloy. 13 luxury vehicle na mag-asawang Curly at Sara Diskaya hinatak ng BOC. Bagyong Paulo naging tropical storm na. Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 FM radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensen. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas. Buenos dias, Zamboanga. May buntag sa matigpamanan natin sa Subo. May ngaga sa mga katurantanan sa Negros. Diyos maraming ngaga sa ating mga kababayan dyan po sa Bicol. Naimbag na bigat kada kayo amin sa ating mga suki dyan po sa Norte. Bahagyang bumagal pero lumakas at isa ng tropical storm ang Bagyong Paulo. Sa pinakahuling update ng Pag-asa, namataan ang sentro ng Bagyong Paulo sa layong 735 kilometers silangan ng Infanta, Quezon. Taglay nito ang pinakamalakas na hangin umabot ng 65 km bawat oras malapit sa gitna. Ang pagbugso 80 km bawat oras. Kumikilos ngayon ang bagyo sa bilis na 20 km bawat oras patungo sa direksyong Kanluran, Hilagang Kanluran. Bunsod nito nakataas na ang Tropical Cyclone Signal number 1 sa eastern at central portion ng Isabela, Quirino, northern at central portion ng Aurora at northern portion ng Catanduanes. Ayon sa Pag-asa, posibleng maglandfall ang Bagyong Paulo sa may bahagi ng Isabela o sa northern Aurora bukas Oktubre 3. Sumampa na sa 69 ang bilang naman ang napaulat na nasawi sa 6.9 magnitude na lindol na tumama sa Cebu. Sa tala ng Office of Civil Defense, karamihan sa mga biktima ay mula sa lungsod ng Bogo na meron pong 30. Sumusunod sa bayan ng Seremehio 22, bayan ng Medellin 10, 5 sa Tabogon, tig-isa naman sa Sogod at Tabuelan. Samantala, nasa 147 individual naman ang sugatan. Mayorya pa rin sa mga ito ay nagaling ng Bogo City na siyang sentro ng naturang pagyanig. Iginiit ng Office of Civil Defense Assistant Secretary na si Rafael Alejandro, malaking factor kung bakit mataas ang bilang ng casualties ay dahil gabi nangyari ang pagyanig kung saan karamihan na niya ay natutulog na, yung iba naman hindi kaagad nakapag-react. Kinakailangan ho talaga iba yung kahandaan dahil hindi naman natin alam kung kailan ho tatama ang isang pagyanig. Tandaan ho natin yung fault system o yung fault na nakakalat ho dito sa Pilipinas. Hindi ho tuloy-tuloy at saka ang daming fault ha. Idineklara ng pamahalang panlalawigan ng Cebu ang state of calamity matapos ang magnitude 6.9 na lindol.
Agad nagsagawa ng aerial inspection si Cebu Governor Pamela Baricatro, kung saan nasaksihan niyang malawak na pinsala sa kalsada at mga tulay at iba pang infrastruktura. Ayon kay Governor Pam, nagkabitak-bitak ang mga highway, gumuho ang ilang tulay at maraming kabahayan din ang nawasak. Pinakamatinding pinsala ay tinamo ng Bogo City matapos masira ang City Hall mismo, ang bus terminal at ang pantalan. Naapektuhan din ang supply ng kuryente sa lalawigan matapos na maitala ang pagsabog ng transformer sa Asturias na nagdulot ng malawakang blackout. Ayon naman sa Visayas Grid Authority, 27 power plants ang tigil operasyon, 16 ang offline, isa naman ang limitado ang operasyon. Naputol naman ang linya ng komunikasyon sa buong Bogo City, Daang Bantayan, gayon din sa San Remigio, kung dahil sa matinding pagkasira ng mga kable at poste. Posibleng magtagal pa ng ilang araw o linggo ang aftershocks mula sa magnitude 6.9 na pagyanig sa Cebu. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PVOX, bukod sa Cebu ay maaaring maramdaman ang ilang aftershock sa mga karatig lalawigan. Sa uling tala ng PVOX na alas 7:30 kagabi, aabot na ng mahigit 1,000 aftershocks ang naitatala ng sa pool ng tumama ang pagyanig. Kaugnay nito, inabisuhan naman ang mga apektadong residente na huwag munang bumalik sa kanilang mga tahanan hanggat hindi pa natitiyak ang kaligtasan ng lahat. Inatasan naman ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang Presidential Communications Office na tiyakin ang maayos at tamang pagpapalabas ng mga impormasyon. Ito'y para maiwasang lumikha ng takot at alarma sa publiko kasunod ng malakas na pagyanig na tumama sa Cebu. Ayon kay PCO Secretary Dave Gomez, kasama rin sa kautusan ng Pangulong BBM na siguraduhin na ipapaabot sa publiko ang mga aksyong ginagawa naman ng pamahalaan. Tama at updated yung mga informasyon regarding sa lindol at yung mga aftershock nito, no? Para hindi mag-cause ng alarma sa publiko. Inatasan din kami na siguraduhin natin na yung ginagawa ng ating Pangulo at ng kanyang gabinete ay makarating sa mamamayan natin in a very relevant and timely fashion. Sinabi pa ni Secretary Gomez, umaksyon na rin ang Department of Budget and Management para sa agarang pag-release ng pondong gagamiting pantulong sa mga apektadong lugar. Lilipad patungong Cebu ngayong araw ang Pangulong Bongbong Marcos upang kumustahin ang kalagayan ng mga residente. Yan din ang mga infrastrukturang naapektuhan ng magnitude 6.9 na lindol. Ayon kay Presidential Communications Office Chief Secretary Dave Gomez, una nang nagpunta sa Cebu ang mga miyembro ng gabinete, habang yung iba naman ay sumama sa presidente nagtungo ng Masbate. Kasunod naman ito ng pananalasa ng mga nagdaang bagyo. Agaran ding ipinagutos ng Pangulo ang pagpapadala ng tulong at humanitarian assistance sa lalawigan kaugnay ng mga naturang trahedya. Kasabay nito, nagpaabot din ng pakikiramay ang Pangulo sa mga pamilya ng mga nasawi sa pagyanig. Magtutungo naman ang National Historical Commission of the Philippines sa Cebu para matukoy ang tindi ng pinsalang natamo ng historical site sa lalawigan kasunod ng magnitude 6.9 na pagyanig. Ayon kay NHCP Chairman Regalado Jose Jr., target nilang magtungo sa Cebu ngayong weekend oras na maayos na ang kanilang transportasyon. Sinabi ni Jose, nasa 10 historical sites sa lalawigan ang kinakailangang matingnan. Karamihan dito ay mga lumang simbahan. Aminado naman ang National Historical Commission, matatagalan ang restoration ng mga nasirang historical site depende sa availability ng pondo. Iikunti pa namin yung mga yan. Depende kung ano ang kalagayan ng transportation din sa Cebu. Kasi nagtatanong kami, possible ba yung mga kalye? Kasi yung ibang roads papuntang Bogo, saka Bantayan, cliff road. Magandang view, no? Dramatic na. Pero we don't know kung nag-landslide o kung ano man. Sabi nga, may walang barko natatawid from Daan Bantayan to Bantayan Island. So, ang plano is weekend kayo pupunta, yes, sir, to inspect. Tapos sana, God willing, doon na kami matutulog sa Bantayan, that's the tip, the apex of the island. And then from there, tatawid kami to Bantayan or go back the other side of Cebu, northwestern Cebu, kasi may mga damages rin doon na reported. So wala pa tayong estimate how much, ano? Wala po. Nagtungo sa Cebu si Vice President Sara Duterte matapos ang pagyanig ng magnitude 6.9 na tumama nga sa lalawigan.
Ayon sa Office of the Vice President, nasa Cebu si VP Inday Sara simula pa kahapon at mananatili ito hanggang ngayong araw para bisitahin ang mga lugar na naapektuhan ng nangyaring pagyanig. Sa hiwalay na pahayag, nagpaabot naman ng pakikiramay si Vice President Duterte sa mga nawala ng mahal sa buhay at nagpaalalang huwag mawawala ng pag-asa at manalig palakasin ang pananampalataya. Una nang ipinagutos ni VP Inday Sara sa lahat ng OBP satellite offices na agad magbigay tulong sa mga napinsala ng naturang pagyanig. So maklolo na rin ang Philippine Charter Statistics Office sa mga naapektuhan ng magnitude 6.9 na lindol na bumulambog naman sa Cebu at mga karating lalawigan nitong Martes ng gabi. Alinsunod sa direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos, sinatasan ni PCSO General Manager Mel Robles ang lahat ng mga branch ng kanilang opisina at mga authorized agent corporations agad na magpaabot ng tulong sa mga apektadong komunidad. Kabilang sa mga unang nagpaabot ng donasyong pagkain at mga essential items ay ang Piona Trading and Supply Corporation at King Dragon Gaming and Amusement Corporation. Samantala, saklaw din ng no balance billing ng PhilHealth ang mga biktima ng magnitude 6.9 na lindol na yumanig sa Cebu. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, sasaklawin ng no balance billing ang mga pasyenteng biktima ng naturang pagyanig sa pribado man o mga pampublikong ospital. Kukuha rin ang Department of Health ang mga tauhan mula sa 83 ospital na kanilang pinangangasiwaan para ipadala sa Provincial Hospital ng Bogo. Iginit Nerbosa, bukod dito ay magdideploy din ang ahensya ng karagdagan pang psychosocial teams sa lalawigan. So we'll look at Bogo. If the hirap na hirap talaga yung LGU, iti-take over namin yung provincial, and then we will get our teams from the 83 hospitals to help support essential services. We'll also, now that you reminded me, I will be sending and deploying a mental health psychosocial team from our National Center for Mental Health. Meron na kaming specific team. Magbibigay ang pamahalaan ng karagdagang 100 milyong pisong tulong para muling makabangon naman ang Masbate. Ito naman yung tinaguriang hardest hit ng bagyong Opong. Sa pagbisita ng Pangulong BBM sa lalawigan, tiniyak nitong patuloy ang pagpapaabot ng suporta ng pamahalaan katulad ng pagkain, gamot at cash assistance. Ayon sa Pangulong BBM, sisiguraduhin niyang walang sino mang maiiwanan at mananatiling nakaalala ang gobyerno hanggang tuluyang makarecover ang mga apektadong residente. Tumaas naman ang net satisfaction rating ng Pangulong Bongbong Marcos nitong Hunyo ng 2025. Batay sa survey ng Social Weather Station o SWS, ang positive 10 o katumbas ng moderate net satisfaction rating ng Pangulong BBM ay magandang pambawi sa poor net rating na nakuha ng Pangulo noong Abril. Sa naturang survey, 46% ang nagsasabing satisfied sila sa performance ng Pangulong BBM, 11 ang undecided habang 36 naman ang dissatisfied. Nakakuha rin ng mataas na satisfaction rating ang Pangulong BBM sa major areas, partikular na sa Mindanao, Balas, Luzon, Visayas at Metro Manila. Tuloy lang sa pagtatrabaho. Ito naman ang reaksyon ng Pangulong Bongbong Marcos sa naging pagtaas ng kanyang trust rating nitong Hunyo. Ayon sa Pangulo, bagamat magandang malaman ang pagtaas ng kanyang nakuhang trust rating, tuloy-tuloy lamang sa pagtatrabaho ang pamahalaan dahil umaasa ang taong bayan sa serbisyo ng gobyerno. I guess we just have to keep working. Wala naman whatever is happening, kahit na anong nangyayari, kahit may bagyo, kahit na may skandalo, kahit may gulo, ang taong bayan ay umaasa sa pamahalaan na tuloy ang serbisyo, tuloy ang trabaho ng pamahalaan, tuloy at every level, at the national level, at the local level, na tuloy-tuloy lang. Kami, mga public servant, kami ng mga hinalal ng taong bayan, ay dapat nakikita na hindi naglalaro na kung ano-ano ginagawa, namumulitika, whatever, basta nagtatrabaho lang para makapagserbisyo sa tao. Magandang umaga, Pilipinas! 19 na minuto na makalipas ang alas 4 na umaga. Nanawagan naman si Senator Loren Legarda ng mabilis na aksyon kasunod ng magnitude 6.9 na lindol na tumama sa Cebu. Apelan ni Senator Loren sa publiko, ganyan din sa mga local leaders, ituring ang disaster prevention and preparedness na isang mahalaga at araw-araw na commitment at hindi isang occasional response lamang sa oras ng kalamidad. Iginit ng Senadora, nagiging major disasters na ang pagyanig dahil sa mahinang pagkakagawa ng mga gusali, hindi angkop na disenyo at material specification at ang mga
kontraktor pa kaminsan, ginagawang shortcut ang konstruksyon. Pagbibigay diin ni Senator Legarda, hindi lindol ang pumapatay sa mga tao kundi ang mahihinang infrastruktura. Kung kaya't mahalaga ang regular na pag-inspeksyon sa mga tahanan, paaralan, mga ospital na niya'y itinuturing na dapat ay sanctuary of everyday safety. Ayan, pakiusap po natin na libre ho naman yung app. How Safe is My Home, ha? I-download po ninyo yan para makita ho ninyo kung ano yung mga dapat tingnan para masiguro nating ligtas ang ating mga kabahayan. At higit sa lahat, laging magbao ng whistle. Kayo man ay ang bahay nyo man ay malapit sa fault o fault system o hindi, dapat laging may whistle. Nagbigay naman ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR sa National Bureau of Investigation ng 50 milyong pisong financial assistance para palakasin ang kanilang paglaban sa illegal gambling, kabilang ang pinagbabawal na Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Ang suporta ginawa sa pamamagitan ng Memorandum of Agreement na nilagdaan nina PAGCOR Chair at CEO Alejandro Tenco at NBA Director Jimmy Santiago. Sa MOA signing, sinabi ni Tenco na nagbigay ang PAGCOR ng inisyal na 25 billion pesos sa NBI at kumakatawan ito sa unang bahagi ng tulong upang masugpo ang illegal gambling. Ang nasabing halaga ay gagamitin sa pagkain, mga gastusin ng mga POGO detainees at pagsuporta naman sa legitimate operations ng NBI laban sa illegal gaming activities. Malugod namang tinanggap ni Director Santiago ang tulong ng PAGCOR na magbibigay daan para mapalakas ng ahensya ang kanilang kampanya laban sa iligal na mga POGO at mga lumalabag din sa ibang gaming activities o mga panuntunan ng gaming activities. Maganda umaga, Pilipinas! Katutubong Teduray, binarel saka pinugutan pa ng mga armadong kalalakihan sa Dato Hopper, Maguindanao sa Davao del Sur. Detalye na balita mula kay Jun Dimacuta, Karis 19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaikum assalam, Kayang Angel. Hanggang sa mga oras na ito, wala pang naituturong suspek ang Maguindanao del Sur PNP sa kung anong grupo ang may kagagawan sa pagpaslang at pagpugot ng ulo sa isang katutubong Tiduray na si Ramon Lupos. Sa investigasyon ng Dato Hopper PNP, abala umano sa bukid ng biktima na nangunguha ng bunga ng pananim ng saging nang dumating ang mga armadong kalalakihan at walang tanong-tanong na binaril ang biktima saka ito pinugutan ng ulo. Sa talaan ng Dato Hopper PNP, kapang-apat naman itong insidente ng pamamaril patay sa mga katutubong Tiduray sa bahaging ito ng Maguindanao del Sur. Ang mga nagdaang insidente ay hindi naresolba at nabaon na lamang sa limot hanggang sa isa na namang buhay ang inutang ng mga armado sa lugar. Mariing kinukundina ni Ministry of Indigenous Peoples Affairs, MIPA, Minister Gamal Abdul Rahman, ang krimen at hinahamon ito ang kakayahan ng PNP na mapanagot sa batas sa mga perpetrators. Habang mariin din kinukundina ni BARM Chief Minister Abdul Rauf Makakwa ang insidente at inaatasan nito ang enforcement security agencies para sa malalimang investigasyon at mapanagot sa batas sa mga salarin at siguraduhin naman ang mabigyang proteksyon ng mga kapatid na IPs na mapayapang naninirahan sa mga kabundukan ng Maguindanao provinces. Mula sa Mindanao, RH19, Jun Dimacuta, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sukran, Jun. Maraming salamat. Ganda umaga, Pilipinas! Mga mamis, pwede ho pa rin mag-laundry day today, ha? Bantayan nyo lang yung mga biglaang pag-ulan sa bandang hapon. Kunot no ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mantsa? All you need is Pride. Ba't mapahirapan ang self sa Pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa Triple Stain Away Formula, tanggal ang matitinding mantsa based on 10 sa chocolate, mud, and 7 on cotton. Gawa po ito ng ACS. Mahiwagang tunog! Habang kayo naglo-laundry, ano ang isang bagay na dinidikit sa isang bagay, muntik na ha, idinidikit sa isang bagay na pwedeng pagdikitan. Ha? Yan po ang ating mahiwagang tunog. Nagkakahalaga ngayon ng 6,000 piso. Ayan, ha? Ang iyo pong mga sagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagte-text, empty space, name / other / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasagot online, kinakailangan meron po kayong share badge. So ayan, ha?
6,000 yan. Marami-rami na yan. Pero kung ako sa inyo, kung inyo napanalunan ng ating premyo sa Mahiwagang Tunog, ipadala natin sa mga naging biktima ho ng malakas na pagyanig sa Cebu. Maganda umaga, Pilipinas! Tinatayang aabot naman sa 100 million pesos ang buwis na hindi nabayaran ng mag-asawang kontraktor na sina Curly at Sara Diskaya para sa 13 mula sa kanilang 30 luxury vehicles. Ang mga sasakyan na kinabibilangan ng Rolls-Royce, Bentley at ilang modelo ng Mercedes-Benz ay hinatak sa bilang bahagi ng pagsisikap ng gobyerno laban sa smuggling at katiwalian. Sinabi ni Customs Commissioner Ayel Pumuseno na binigyan nila ng 15 araw ang pamilya Diskaya para magpakita ng kaukulang dokumento at kung mabibigo sila, yung mga luxury vehicle ay tuluyan ng ipoporpit ng gobyerno. Kaagad na naglabas ang BOC ng warrant of seizure matapos matuklasang may mga documentary issues ang 13 luxury vehicles. Gaining public trust is a long process. So kailangan gawin namin trabaho namin and avoid mistakes. Alam naman natin that in the past there were reported mistakes and actions of the law. So we have to stop that and then start rebuilding our reputation. So the only way to build our image is to really work hard and gain the trust of the public. Okay, last question. Sorry. Nasa custody na nga ng BOC ang nasabing mamahaling mga sasakyan matapos itong hatakin kahapon na madaling araw sa garahe ng mga Diskaya sa St. Gerard Construction Compound sa Pasig City. Sinabi ni Commissioner Pumuseno, kanilang isusubasa ang masasakyan kung mabibiga ang mga Diskaya na mapatunayang legal ang pagbili sa mga ito. Bukod sa mag-asawang Diskaya, sinabi ng Customs Commissioner, nagkakasana rin sila ng investigasyon sa mga sasakyan ng iba pang mga personalidad na nauugnay sa maanumalyang flood control projects. Ang tanong ngayon, kung halimbawa na dyan sa mamaya anyway, makakausap natin si Commissioner Pumuseno, malaman natin kasi meron ba silang sapat na warehouse para paglagyan yan dahil mamaya maulanan pagka time na bibilhin ko na, bibilhin ko na. Yabang, baka meron ng gasgas, ha? Oo, mapipilitan pa tayong magpaayos, Anyway, mamaya tatanong natin yan, ha? Ay, mga misis! Amoy araw ba si Mr. pag-uwi galing ng trabaho? Abay dalian sa germs sa katawan nila para labanan ng amoy araw tumoy pawis gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand by Shea Butter. Pampalabot ang kuti sa presyong abot kaya $12.50 SRP. Kaya naman, recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge yung subukan ang Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Happy birthday kay GSIS General Manager Irene Tayag. Ay, Mama Irene. Happy birthday, ha? Ka-birthday mo pala si Norman Moraga ng aming Radio Tech, ha? Norman, alam na dis, ha? Wala. Umalis na. So, walang breakfast. Ganun talaga. Tawag naman tayong fasting. Mag-fasting ka? Series ng It's Okay to Not Be Okay nina Ann Curtis, Joshua Garcia at Carlo Aquino magkakaroon daw ng Season 2. Yan ang ibabalita sa atin ni Morley Alinio. Morley, good morning! Yes! Magandang morning Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Kuya Angel. Tatapusin na yung unang episode ng Okay But Not Okay nina Ann Curtis, Josh Garcia at Carlo Aquino. Pero magkakaroon pala ito ng part 2. Kasi naman marami ang bumilib at humanga at sumuporta sa nasabing TV series. Napakahusay ni Carlo Aquino bilang isang autism o meron siyang mental illness. Habang kapatid naman ang role nitong si Josh Garcia na marami ring pinagdaanan. Habang itong si Ann Curtis ay boyfriend naman niya si Josh Garcia. Bakbakan, pahusayan ng acting, pagalingan. At dito nanguna sina Josh Garcia at Carlo Aquino na napakahusay sa kanilang role.
Well, marami ang nagsasabi na magaling daw si Jos Garcia, pero mas marami ang nagsasabing mas magaling si Carlo Aquino bilang isang autism. Well, ito ay adaptation mula sa isang TV series sa Korea. Marami ang nakapansin na magagaling talaga ang mga taga-Korea pero hindi magpapahuli ang panggagayang o ang pagpapattern ng Pilipino sa nasabing TV series. Kaya abangan natin sa darating na mga award-giving bodies ay sino nga ba ang matatanghal na Best Actor kina Jos Garcia at Carlo Aquino. Yan ang ating DZRH Showbiz News. Ako po ang inyong RH47. Morley Alinyo para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bubu. Maraming salamat, Morley. Yung autism ho yung disorder. Pagka may autism, ang tawag dyan autistic. Pero ang dami hong functional, very functional, highly functional na autistic. Si Sylvester Stallone, aminado naman siya, autistic siya, no ha? Si Bill Gates, aminado rin siya na meron din siyang autism, no ha? Ayan, ha? 750,000 na mga manggagawa maaaring mawala ng trabaho sa nangyayaring US federal government shutdown. Matindi ito, ha? Nag-umpisa na ito kahapon. Detalye na balita mula kay Joyjon Balarite Acol mula po sa Estados Unidos, mula sa Washington. Joyjon, good morning. Magandang hapon dyan sa Amerika. Magandang hapon, Kuya Angel. Tinatayang aabot sa mahigit na 750 na mga manggagawa ang mawawalan ng trabaho at maaari pang maragdagan pa yan sa mga susunod na araw sa nangyayari ngayong federal government shutdown dito sa Estados Unidos. Kagabi at hanggang sa mga oras na ito ay nabigong makuha ang 60% na votes matapos mabigo ang US Congress na may pasa ang huling minutong funding bill o panukalang pondo na sana'y magpapatuloy sa operasyon ng gobyerno. Dahil dito, pansamantalang may hinto ang ilang serbisyo ng pamahalaan pero hindi lahat ng mga federal offices, lalong-lalo na yung mga nasa health at security agency ng pamahalaan. Ito ang kauna-unahang shutdown, Kuya Angel, mula pa noong taong 2018 hanggang 2019 sa unang pagkakahalal noon ni US President Donald Trump. Sa kaganapang ito ay bunga ng hindi pagkakasundo ng mga Republicans at Democrats sa US Congress at si Pangulong Trump na magkaroon ng kasunduan sa ilang resolusyon na magpupondo sa gobyerno hanggang November 21 ng taong kasalukuyan. Umigit kumulang 334,900 na mga sibilyan na empleyado sa Department of Defense ang aalisin sa trabaho kung sakaling magsasara ang gobyerno ayon sa contingency plan ng departamento. Samantala sa Health and Human Services ay mag-aalis ng humigit kumulang na 41% ng mga kawani nito sa halos 80,000 na mga empleyado ayon sa isang post sa website nito. Samantala sa Education Department naman ay mag-aalis ng humigit kumulang na 1,500 civilian workers. Hindi pa kasama dito, Kuya Angel, ang mga guro sa mga pampublikong paaralan. Matatandaan na sa panahon ng 30 araw na bahagyang pagkasara noon sa unang termino ni Pangulong Donald Trump, 340,000 na mga federal workers sa 800,000 mga federal workers ang inalis nito. Sa ngayon, sarado ang mga national park, ilang national museums at mga federal offices. Live mula dito sa Washington, D.C., USA. Ako naman si Joyjon Balarite Acol ng radyo natin, nag-uulat live para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Joyjon, pero yung mga embassy naman, hindi naman maapektuhan. Hindi maapektuhan yan, Kuya Angel. Kaya nga lang, dito sa State Department ay hati ang mga workers ngayon. Ang mga naka-duty lang ngayon, yung mga nasa diplomatic security para naman sa pagbabantay ng tawag dito, mga offices katulad ng mga sa Philippine Embassy dito sa Washington DC. Paano yung mga kawal na nakadeploy sa iba't ibang panig ng mundo? Tuloy pa rin ang kanilang pagtatrabaho, Kuya Angel. Yung nga lang, madidelayed ang mga cheque nila at yung mga pondo na dapat para sa kanila. Sige, Joyjon, baliritaan mo kami ng update, ha? Tama kaya ko yan dyan. Balik sa'yo. Si Joyjon Balarite Acol live mula po sa Washington. Umaga, Pilipinas! Kita ko ninyo yung sitwasyon doon. Ano ha? Malupit din, ha? Teka muna. Tama-tama na. Usapang Amerika tayo, no ha? Alam nyo ba saan ang galing yung teddy bear? Teddy bear, yung paborito nyong ibigay sa inyong mga labi-labi, ha? Mga pagkamansari, wiksari, tama ni Versa. Yan, ha?
Alam nyo, saan galing? Bakit may teddy bear? Ang teddy bear po ay naimbento dahil ho sa pagkilala kay President Theodore Roosevelt. Kasi noong 1902, si President Theodore Roosevelt ay tumangging barilin ang isang bear. Dahil sabi niya, hindi naman sporting ang dating yan kung babarilin mo ang isang bear. Ano, ha? Kaya sabi niya, very unsportsman. Kaya naging political cartoon. At nung nauso nga yung political cartoon na yon, eventually, isa pong entrepreneur ang nag-develop ng stop toy at tinawag ho nilang teddy bear in honor of President Theodore Roosevelt. Kaya tinawag siyang teddy bear. Maganda umaga, Pilipinas! Sige, sa mga may hug ngayong teddy bear kasi malamig ang panahon, huwag din kalimutan magbaon ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede natin pagpilian. Ha? Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay po yan. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Yan po ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay. Meron po yung moisturizer. Yun namang mabagong family rubbing compound improved alcohol. Yun po yung mabagong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kabadrona for sponge and other bathing purposes. Family rubbing alcohol para hindi siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, Asek Cecil Bangka-Santos, magandang umaga. Alam kong nandiyan ka ngayon sa France, ha? Ingat ho kayo dyan at bawas-bawasan ang kain ng steak. 37 na makalipas ang alas 4 ng umaga, ikinalugod naman ng Department of Agriculture ang pag-aproba ng mababang kapulungan ng Kongreso sa panukalang 216.1 billion pesos sa budget para sa 2026. Mas mataas ng 39.4 billion para mula sa orihinal na 176.7 billion pesos na alokasyon. Ang dagdag na pondo ay layuning mapalakas ang infrastruktura sa agrikultura, mapalawak ang crop insurance, mapalakas ang mga programa sa produksyon, lalo na sa mga high impact na mga kalakal tulad ng nyug. Sinabi ni Pampanga Representative Ana York Bondok ang nagdepensa sa budget ng DA sa plenary deliberation. Ang pagtaas ay napakahalaga sa pagkilala naman ng gobyerno sa sektor ng agrikultura bilang mahalagang haligi ng ating ekonomiya na nagbibigay ng kabuhayan sa isa sa bawat 5 Pilipino at nakapag-aambag ng halos 10% sa gross domestic product. Bagamat sinabi ni Bondok na ang pag-aproba ng Kamara ay isa sa malaking hakbang sa proseso ng budget, nangako naman ito na tutulong din na maisulong ang panukalang batas hanggang sa Senado at Bicameral Conference Committee. Ang nadagdag na alokasyon ay bahagi ng mas malaking realignment na ipinag-utos ng Pangulong Bongbong Marcos kung saan inilipat ang 250 billion pesos na pondo mula sa kontrobersyal na mga flood control projects patungo sa agriculture, educational allocation at social welfare. Ipagbabawal na ng Land Transportation Office ang paggamit ng improvised at mga temporary vehicle plate mula November 1. Ayon kay LTO Chief Attorney Vigor Mendoza, wala silang backlog sa license plates para sa four-wheel vehicles. Yan din sa mga motorsiklo. Kaya wala ring dahilan para gumamit pa ng mga improvised na plaka. Babala ng LTO, sino man ang hindi susunod sa naturang polisiya, pagbabayarin ng multang 5,000 piso. Kaugnay nito, pinaalalahanan ng Mendoza, mga motoristang hindi pa nakukuha ang kanilang mga plaka, i-claim na ngayong buwan bago sila ang unang masampulan. Maganda umaga, Pilipinas! At saka doon sa mga monitor niyo yung dulo ng inyong mga plate number dahil yan ho ang oras ng inyong pag-renew ng inyong pong registration. Happy birthday, Jeff Tupas! Ayan, batiin muna natin ang mga poging miyembro ho ng Class Mapitaga ng PMA, Class 80. Karamihan ng mga pogi sa PMA ay galing sa Class 80. Walang kaka-challenge yan, Walang hahawon yan. Kita ho naman nyo pagka nakita nyo si Boss Hill Pasha, at saka si
Jeff Tupas. Ayan, ha? Yan ang mga kilabot ng mga kolehyala noong nasa PMA pa sila. Ayan, ha? Uy, teka, birthday nga din pala kahapon ni Governor Helen Tan. Go Belen, happy birthday, ha? Ang ina ng lalawigan ng Quezon, si Governor Helen Tan. Nagdiwang ho ng kanyang birthday kahapon, ha? Happy birthday din kay Ninang Ludi Malaluan, ha? Diyan sa Kinapawan City. Ninang Ludi, kumusta ka na, ha? Ito, kaaga laging kumigising, ano? At inaabangan ng ating programa. Ninang Ludi, kumusta ka na, ha? Pagaling ho kayo sa inyong hindi, actually masigla naman ito, no, ha? Kaya lang less ang sugar, ha? At congratulations kay Senator Manny Villar at kay Madam Cynthia. May bago silang apo. Nanganak na si Senator Camille. Ang pangalan ay Camille Claudia. Ayan. Congratulations sa inyong bagong baby. Maganda umaga, Pilipinas! 33 million pesos talaga ng ilegal na droga na kumpiska, 35 drug personalities natimbog naman sa isang buwang anti-drug operation sa Cordillera. Detalye na balita mula kay Romy Gonzalez sa RH41. Naimbag na bigat, Romy. Tagumpay ang isang buwang anti-drug operations ng Cordillera PNP sa iba't ibang lugar sa Cordillera Region. Mula September 1 hanggang 30, 2025, nagpatupad ng 70 anti-illegal drug operations ang Police Ring Office Cordillera Administrative Region na nagresulta sa pagkakakumpiska ng illegal na droga na nagkakalaga ng higit 33.2 milyong piso at naresta namang 35 drug personalities. Batay sa report mula sa Regional Operations Division, nagpatupad ng 42 marijuana eradication, 11 bypass operation, 9 na implementasyon ng search warrants, 6 na services of warrant of arrest, at 2 police response. Ang pagsisikap ay humantong sa pagkakasamsam ng 140.84 na gramo ng shabu, 160,465 fully grown marijuana plants, 5,075 marijuana seedlings at 126 na gramo ng tuyong dahon ng marijuana na may standard drug price na 33,268,822 pesos. Natiklo naman ang 35 drug personalities na kinabibilangan ng 11 natukoy na high-value individuals at 24 na street-level individuals. Ito si RS41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy Josegina. Lalaki na aresto matapos maaktuhang nagnanakaw na kagamitan sa isang dump truck sa loob mismo ng Pantalan. Detalye mula kay Boy Gonzalez, RS29. Boy, good morning. Good morning, Kuya Angel. Calaboso, isang 30 anyos na lalaki matapos maaktuhang nagnanakaw ng kagamitan sa loob ng Pantalan dito sa Pier 15, Makapagala Terminal, South Harbor, Port Area, Maynila. Kinilala naman nila Police District ang suspect na si Raymond Riba, residente ng 13th Street, Barangay 650. Ayon sa investigasyon ng NPD na mataan ng mga gwardiya ang suspect habang paikot-ikot sa lugar na nakasuot ng uniforme ng terminal. Na-recover mula sa kanya ang mga ninakaw na hydraulic jack, tool bag, tire wrench, adjustable wrench, mga pliers, screwdriver at kinuha ng umano mula sa isang nakaparadang dump truck. Ito si Boy Gonzalez para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy. Maganda umaga, Pilipinas! 44 na makalipas ang alas 4 na umaga. Oras na para tayo po naman ay mag-Ultabayo. Ano nga ba po ang Ultabayo? Ang Ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactosterine plasma. Dumaan po ito sa mahabang clinical trial sa Japan. Hindi testimonial, hindi mga kwentong kutsero, kundi human clinical trial. Ang bawat kapsula ng Ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactosterine plasma. Kaya napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating katawan, ina-activate nga po yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po yung tinatawag na madalubasan na commander ng ating immune system. At yan po responsable sa pagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Ilan lamang yan sa mga benepisyo po ng Ultabayo, yung pagpapalakas ng ating immune system. Nakatutulong din po yan para ma-achieve natin ang magandang tulog. Siyempre, pagka magandang tulog,
tulog, magandang gising, may panlaban tayo sa puyat, pagod at stress. Ilan lamang yan sa mga benepisyo ng Ultabayo. Kung meron pa ho kayong mga katanungan, may mga concerns pa ho kayo, makipag-ugnayan lamang sa 0931-033-2871. Meron ho tayong mga medical experts na nakastambay dyan, sasagutin ang inyo pong mga concerns. Ang Ultabayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Pero mahalagang paalala ho natin ha, teka muna ha, para sa mga suki nga pala natin ha. Ang good news, kapag bumili ng isang box ng Ultabayo Postbiotic 30 capsules sa alinmang Mercury Drug Store sa buong bansa, makakakuha ka ng libreng 100 pesos Mercury Drug Certificate. Ayan, gift certificate. Promo runs from August 1, 2025 to July 31, 2026 per DOH, FDA, CFRR Permit Number 0981-0/2025. Mahalagang paalalang Ultabayo, hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Nagpulong ang senior agriculture officials mula sa Association of Southeast Asian Nation o ASEAN Member States upang talakayin ang mga prioridad sa isyu at isipinal ang preparasyon para sa 47th meeting of ASEAN Ministers on Agriculture and Forestry o AMAP. Nakatakda po ito sa October 1. Sa ginanap na preparatory senior officials meeting, ang Pilipinas sa pamamagitan ng Department of Agriculture Assistant Secretary for Policy and Regulations na si Attorney Paz Benavides ay muling nagpatibay o pinagtibay ang pangako ng pagsusulong sa ng pangmatagalan, nature positive at matatag na klima na mga sistema sa pagkain. Nagpasalamat ito sa patuloy na kooperasyon ng mga Asian member states sa pagsusulong ng pag-unlad ng agrikultura sa buong rehiyon. Nireview ng mga senior officials ang mga update tungkol sa katatapos na ASEAN Working Group meetings. Kabilang dito ang 21st Asian Working Group on Halal Food, ang 45th ASEAN Food Security Reserve Board meeting at ang 24th ASEAN Task Force on Codex. Pinagtibay din ng Pilipinas ang malakas na suporta para sa nagpapatuloy na pag-unlad ng ASEAN Plus 3 Rice Reserve mechanism o yung after mechanism mula sa benepisyo ng maraming donasyong bigas na sa maasahang after parties na upang mapagana ang napapanahong pagtulong sa mga biktima ng kalamidad at mga emergencies sa loob ng Pilipinas. Maganda umaga, Pilipinas! Babahay para sa Yolanda survivors sa poldin ng magnitude 6.9 na lindol sa Cebu. Naku, merong isang buntis namatay. Nasa Cebu ngayon si Edniel Parosa, RH52. Edniel, good morning. Kuya Edniel, patay ang 7 katao. Kabilang na itong isang buntis. Matapos gumawa kanilang tinutuluyang bahagi ng isang housing community sa barangay Polomboto, lungsod ng Bogo, dito sa lalawigan ng Cebu. Kabilang itong lugar sa mga pinakamalalang napinsala na magnitude 6.9 na lindol sa buong o sa northern part ng probinsya kamakalawa ng gabi. Ito ang Yolanda Village o SM Cares Village. Kahit tinayon na SM Foundation para sa mga sinalantanang Super Typhoon Yolanda. Hindi bababa sa 200 household members ang nagawa ng espasyo rito. Wala nang mapiktima ng bagyo taong 2013. Pero paglipas ng 12 taon, lindol naman ang sabali sa mga residenteng dismayado sa pagkakayari ng bahay batay doon sa mga nakausap na Action Radio Cebu. Nakapag-ugnayan na rin itong DYRC at nakapamahagi ng kakaunting tubig dito sa mga biktima, pero kailangan pa rin talaga ng karagdagan sa mga susunod na araw dahil ng mga panawagan ng pamahalang panlalawigan maging na Office of Civil Defense. Bukod dito sa may SM Cares o Yolanda Village, nakita na rin itong NPC-DYRC, itong San Remilio Sports Complex kung saan asawi yung ilang tauhan ng Coast Guard at Bureau of Fire. Pagiging ibang senaryo sa Bugo na sentro ng nabanggit na trahedya. Itong binabanggit natin sa sentro na ilang kilometro lang doon sa epicentro ng magnitude 6.9 ng lindol ay may 23 oras pang layo sa kabisera o dito sa may Cebu City proper. Pero mula doon sa may Cebu City ay ramdam, Kuya Angel, paging yung mga aftershocks na ating naabutan kagabi. Inaasahan ng Office of Civil Defense na matatagdagan pa ang 69 na napahulat na patay at 147 injured persons dahil napapasok pa lamang ng rescuers itong iba pang mga apektadong area
simula ngayong araw. At sabihan natin ang ilan sa mga update at patay doon sa ating mga paunang informasyon ay mukhang bibisitahin ngayong araw ni Pangulong Bongbong Marcos itong City kung saan siya mamumuno sa isang situation briefing. Kanina na lang kung may mabago doon sa initial na plano mula sa Palasyo ng Malacanang. Ito sa Adriel Barroso, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Daniel. Ingat ka dyan. Samantala, mahigit na 2.6 million pesos na laga ng financial assistance ibinigay na ng Department of Migrant Workers sa mga namatay na kamag-anakan ng mga OFW sa Eastern Visayas. Detalye na balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32. Maupay nga agad, Jimmy. Mahigit 2.6 milyong pisong halaga ng financial assistance na ibigay ng Department of Migrant Workers sa pamilya sa isang OFW na namatay sa Eastern Visayas, 5 na may sakit at 42 distressed o displaced OFWs na mga taga-Rion 8. Pahayag ito ni DMW Chief Labor Employment Officer Attorney Michelle Basal Baldisco sa isang panayam. Ayon kay Attorney Basal Baldisco, nagkakalagang 50,000 peso ang mga distressed OFWs ang kanilang natanggap. 75,000 piso naman sa limang may sakit at 100,000 piso sa isang namatay na biktima ng sunog sa ibang bansa. Kaugnay ito sa programa ng Action Fund o Agarang Kalinga at Saklolo para sa mga OFWs na nangangailangan. Dito sa DYVL Action Radyo Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Dagang salamat, Jimmy. Maganda umaga, Pilipinas. Si Dr. Teresito Toto Bacolcol, kasama na natin, ang direktor po ng PBOX. Direktor, magandang umaga po sa inyo. Yes, sir. Good morning po sa inyo. Gano'ng karami na ho yung naitala nating aftershocks mula po kahapon ng gabi? Okay, so as of 11 a.m. Kagabi, nasa 1,817 aftershocks na tayo. And ang pinakamataas is magnitude 4.9. So out of this 1,817, 10 yung naramdaman ng mga tao. So basically, karamihan ng mga aftershocks dito, mga maliliit lamang and hindi naramdaman ng mga tao. So ang pinakamataas na aftershock is magnitude 4.9. Gaano kalayo from the epicenter yung mga nararamdamang aftershocks sa Direktor? Usually, yung mga sa epicenter, most likely nararamdaman to, and nagka-cluster lang naman kasi itong mga aftershocks around the epicenter. Okay. So, sa may area lang ng buko? Hindi naman lalayo talaga. Yes, the side. Okay. Kaya alam, medyo may kalakasan pa rin, ha? So, nasa mga... Yes, 4.9, malakas pa rin yan. Pero, again, ang in-expect naman natin na aftershock would be 5.9 kasi, again, by definition, aftershocks are 1 degree lower than the main shock. So, yung main shock natin is 6.9. So, we would expect aftershock of at most 5.9. Pero sana hindi na, itong 4.9, sana hindi na ito tataas pa. I mean, nakita na nung team ninyo, Direktor, yung klase ng mga structures, yung simbahan, no wonder na talagang bibigay yun, dahil heritage site yun eh. Pero yung ibang mga gumuho na anong assessment ho ninyo? Bakit may mga ganong damage? Well, siguro ang for one, very destructive talaga yung earthquake kasi intensity 7 yung pinakamataas, and when we say intensity 7, that's then destructive. And may another factor is yung depth, very shallow. So masyadong mababaw. Yes, masyadong mababaw kasi yung seismic energy kasi from the source, siyempre sa ilalim ng galing yan, as it travels towards the surface, humihina. Now, kung yung lalim niya, kung depth niya is 5 kilometers as it travels towards the surface, wala siyang enough time na magbawas ng seismic energy. So, pagdating niya sa taas, halos ganun pa rin yung seismic energy niya from the source up to the surface. Anong pinakamalapit na fault system nitong gumalaw, Direktor? May Bogo fault tayo.
dito. But again, that BOGO fault is not the source of that event. Kasi yung BOGO fault kasi yung trace niya is nasa lupa. Pero yung source natin when it happened was nasa dagat. Oo. So hindi magkarugtong yun? Hindi magkarugtong. Wala siyang hindi siya magkarugtong. Okay. But with the displacement na nangyari ngayon underground, hindi kaya gumalaw yun? No, I don't think so. Medyo malayo naman. Malayo naman. Kasi kapag may stress transfer tayo, it should be very close to each other, katulad dun sa Cotabato na halos 1 to 5 kilometers lang yung distance ng mga faults natin. So ito magkakalayo? Magkakalayo kasi yung epicenter natin is nasa dagat and it's around 19 kilometers from Bogo City. Yung fault mismo nasa Bogo City. Oo. Ang Daang Bantayan kasi wala pa masyadong update. Kumusta sa Daang Bantayan na Direktor? May church doon na gumuho. So mataas din yung kasi intensity 7 yung naramdaman sa Daang Bantayan. Siya sige. So mag-expect din tayo ng maraming pinsala. Okay. Direktor, ayokong itanong, baka mamaya mugara na po ba? Pero kumusta ang Taal? Mugara na po. Kumusta ang Taal? Well, hindi na nasundan. After nung dalawang minor eruptions, hindi na po ito nasundan. And for the past 24 hours, nakapagtala tayo ng some volcanic earthquake sa Taal Volcano. And consistent pa rin naman to sa kanyang alert level 1 status. Ayan, siya sige. Oo, tapos mangungulit na lamang siguro tayo sa mga sa taga DBM. Yung pondo ho para sa dagdag na allowance sa TASAD pay nitong ating mga scientists sa PBOX, Baka po pwedeng lagyan na lang ni Hunyo supplemental, O kung sakaling mang hindi naihabol. Anyway, Director, thank you ha. Ingat po kayo. Magandang umaga. Okay po. Sige po. At teka muna, ilang team ng scientists ang nandun sa area? Kahapon, 2 teams ang pinadala muna namin. And then, dadagdagan namin yun. Okay. Instrumentation para ma-locate natin precisely yung mga aftershocks. And then may time team din mag-investigate sa geologic impacts. Oo. Pero limestone, di ba, ang karamihan ng lupa dyan sa may bandang Cebu? Yes, limestone yung karamihan ng lupa dito sa Cebu. Hindi ba yun hindi nakadagdag yun kung bakit tumindi yung damage? I don't think so kasi ang isa sa factor natin is ang pinaka-important factor dito is yung babaw, very shallow, and of course mag 6.9, that's considered a strong earthquake. Sige. Kuha kami ng update, Director ha. In the meantime, thank you for joining us. Magandang umaga po. Salamat. Okay, thank you din po. Si Dr. Teresito Bacolcol. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, susme. Kaya sa mga kababayan natin nandyan sa abroad, at nagbabalak ho na magpaabot ho ng tulong, ang mga linya po ng Operation Tulong ay activated na ho para maipagpatuloy natin yung ating pong pagkakaloob ho ng assistance sa ating mga kababayan. Ayan, naka-flash na ho para sa mga donasyon na gusto ho ninyo iparating sa ating mga kababayan sa pamamagitan po ng Operation Tulong. Ayan po, naka-flash na po yung ating Metrobank account. At doon ho sa mga pauwi naman, kung magpapasalubong ho kayo ng tsokolate, huwag na yung imported. Meron ho tayong locally made na tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po naman ay produkto ng mga magdaniog, ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tanyong po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan. Itinanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon nagpo-produce na ho sila na di kalidad na kakao beans.
pinaprocess para maging tangerine chocolate. May mahigit 10 variants po ang tangerine chocolate na mga raw material ay galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Pero yung mga orders po ninyo po pwede nyo i-course through sa 0919-095-5935. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino. Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate 100% gawang lokal, but taste and looks global. Tinulungan po ito ng DOST at ng DTI. Tangerine chocolate 100% gawang atin. Maganda umaga, Pilipinas! Advance happy birthday kay Labor Secretary Benny Laguesma. Oras sa buong kapuluan, alas 5 na ng umaga. Thursday na tayo ngayon, na 2 ng Oktubre. Kasama na natin si Lori de la Cruz. Wala po naman sa Pag-asa. Ma'am Lori, good morning. Naku, naputol si Ma'am Lori. Babalikan natin si Lori de la Cruz. Wala po sa Pag-asa. I-ready ninyo yung mga emergency kits ninyo ha. Any moment ay lalong-lalo na din ho sa mga tatamaan ho ng dadaanan ho ng bagyo. Napaka-importante ho na naka-ready ang ating mga emergency kit. Ano ha? Yung mga emergency kit ho natin, lagyan natin lagi ng family alcohol ha. Para kahit nasa evacuation area ho kayo, meron kayong pang-sanitize ng inyong mga kamay, pang-disinfect ng inyong mga kamay. Ha? Andiyan ang Pag-asa. Wala pa, sandali lamang ha. Dito muna tayo sa iba pang mga balita. Resolusyon para hilingin sa International Criminal Court na isa ilalim sa house arrest ang dating Pangulong Digong Duterte, inoprobahan na sa Senado. Detalye na balita mula kay Raymond Dadpa sa RH28. Raymond, good morning. Nakakuha ng sapat na suporta mula sa mga senador ang Senate Resolution number 144 upang hilingin sa International Criminal Court o ICC ang interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay matapos bumoto pabor ang 15 senador, 3 ang tumutol at 2 ang nag-abstain. Emosyonal ang mga kampi ni dating Pangulong Duterte sa pangihimok sa kanilang mga kasamahan na suportahan ang kanilang resolution. Nais nilang mapasa ilalim sa house arrest ang dating Pangulo batay sa kanyang edad na 80 taong gulang at kalagayan ng kanyang kalusugan. Para kay Senador Bongo, nakatatakot na may masamang mangyari sa dating Pangulo habang siya ay nasa ibang bansa. Nakakatakot po yun kung doon po mangyari ito sa ibang bansa. Ako po'y nakikiusap sa ating mga kasamahan, kahit nga sabi ni Senator Bato, suntok sa buwan po ito. Bago po huli ang lahat, sana po'y maramdaman naman niya yung ating suporta. Kahit pa paano naman po'y naglingkod po siya sa atin ng 6 na taon ng buong puso. Hindi na Kasama niyang bumoto pabor sina Senador Alan Cayetano, Bato de la Rosa, JB Hercito, Jinggoy Estrada, Sherwin Gatchalian, Ping Lacson, Loren Legarda, Amy Marcos, Rodante Marculeta, Robin Padilla, Erwin Tulfo, Joel Villanueva, Mark Villar at Mig Subiri. 3 naman ang tumutol sa katawan niya na Senador Risa Hontiveros, Bam Aquino at Kiko Pangilinan. Ayon kay Hontiveros, hindi niya maaring suportahan ng resolution alang-alang sa libu-libong pamilyang biktima ng madugong war on drugs. Tila ba'y isa na naman itong patunay na ang batas ay marahas sa karaniwang Pilipino, pero malambot sa iilang may kapangyarihan. Kapag ordinaryong lolo ang inakusahan ng nagnakaw, pwedeng kulong agad at di makapagpiyansa. Pero dito, gobyerno mismo ang lumalaban para bigyan ng house arrest ang isang taong akusado ng mga napakamabigat na krimen. Ang 2 nag-abstain ay sina Senador Raffy Tulfo at Senate President Tito Soto. Ito si RH28, Raymond Dadpas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat Raymond. Samantala si Grace Casañeda ng Pag-asa. Kasama na natin Ma'am Grace. Good morning. Good morning din po Sir Angel at sa ating mga taga-subaybay. Kanina nga pong alas 2 nag-intensify pa itong si Bagyong Paulo into a tropical storm. Huling namataan sa layong 705 kilometers east of Infanta, Quezon. Taglay na po nito ngayon yung lakas ng hangin na 65 kilometers per hour malapit sa gitna at bugso ng hangin na umaabot sa 80 kilometers per hour. Kumikilos po ito
pa-west-northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. And sa kasalukuyan po, mas nadagdagan na yung areas natin under wind signal number 1. Partikular na po yan sa mainland Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan sa northern portion ng Zambales, maging sa Tarlac, Nueva Ecija, Aurora, northern portion ng Bulacan, northern portion ng Pampanga, maging sa northern portion din ng Quezon, kasama na yung Polillo Islands at sa northern portion ng Catanduanes. Sa kasalukuyan po, medyo wala pa tayong nararamdaman na hangin na dala nito ni Bagyong Paulo, but within the day din po most likely, pagsapit ng hapon onwards, magsisimula na pong maramdaman yung bugso ng mga malalakas po na hangin na dala nito ni Bagyong Paulo. So yung mga areas na nabanggit po natin, pag-iingat po para sa ating mga kababayan dyan. Dito nga po sa dala na or sa epekto nito ni Bagyong Paulo. Samantala, sa mga pagulan naman po for today, wala pa po tayong ina-expect na ganun na kalalakas po ng mga pag-ulan, maliban na lamang po dun sa mga moderate to heavy pa din sa Catanduanes, Aurora, Quirino at Isabela. Samantala, yung trough or extension din po nito, magdudulot din ngayong araw ng mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa Metro Manila, sa Cordillera Administrative Region, sa Calabarzon, rest of Cagayan Valley, rest of Bicol Region, Nueva Ecija at maging sa area din po ng Bulacan. So for today, medyo magsimula na po yung mga pag-ulan, but bukas po, nandun po yung mas malalakas po na pag-ulan na mararanasan natin dala nito ni Bagyong Paulo. Mostly po yan sa area ng Northern and Central Luzon. Kaya po paghahanda at patuloy na pag-iingat para sa ating mga kababayan dyan. Samantala, meron din po tayong moderate risk ng storm surge sa mga coastal localities ng Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur at Catanduanes, kung saan kapag meron po tayong moderate risk or may risk tayo ng storm surge, ay suspended po yung kahit anong marine activities natin. And for sa kasalukuyan po, wala pa tayong nakataas na gale warning, but most likely po mamayang hapon ay posible na po tayo magtaas ng gale warning sa seaboards ng Northern at Central Luzon. And ayon nga po dito sa ating latest forecast track analysis, generally west-northwestward po yung pagkilos ni Bagyong Paulo. Posibleng maglandfall sa area ng Isabela or Northern Aurora tomorrow. But hindi po natin inalis yung possibility ng southward shift or mas bumaba pa yung track nito ni Bagyong Paulo. Kaya naman po pinaghahanda pa rin po natin yung ating mga kababayan mostly sa malaking bahagi ng Northern at Central Luzon, maging yung ilang areas po sa silangan ng Southern Luzon na hagip po nito ni Bagyong Paulo. And nakita po natin, nalalabas ito ng ating area of responsibility by Saturday morning. And also in terms of intensity po, posible pa itong mag-intensify pa into a severe tropical storm bago po ito mag-landfall dito sa may Isabela or Northern Aurora bukas. At yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castañeda, magandang umaga po. Maraming salamat, Grace. Ingat din kayo, ha? Si Grace Castañeda mula sa Pag-asa. Lumalakas po si Paulo. Kaya sa mga kababayan natin dyan sa bandang norte, ingat, maghanda. Maganda umaga, Pilipinas! I-ready ho natin ang ating mga emergency kit. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede natin ilagay dyan, ha? Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories. Pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ating mga kabay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved cologne. Ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kabadrona for sponge baiting and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH bukna sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! Dinipensahan naman ni Senate President Vicente Tito Soto III ang kanyang naging boto sa Senate Resolution number 144 na inoprobahan ng Senado kahapon. Ito'y makaraan siyang mag-abstain sa naturang resolusyon na umapila sa International Criminal Court na sa ilalim ang dating Pangulong Rodrigo Duterte sa house arrest. Ayon kay Senator Soto, suportado niya ang anong hakbang na makapagpapauwi sa dating Pangulo at makapagpapabuti sa kalagayan nito.
Diyan man, kailangan din anyang ikonsidera ang mga Pilipinong patuloy na sumisigaw ng hustisya at pananagutan laban sa dating Pangulo. Iginit pa ni Tito Sen, pinili na lamang niyang wag boboto dahil ang kanyang magiging pasya ay maaaring magtulak pa sa lalong pagkakawatak-watak ng ating bansa. Pinag-uusapan po ngayon sa Kongreso at sa Senado ang national budget. Ano ho? At minabuti nating makausap muli ang founder po ng Center for National Budget. Alam ba ninyo na nasa mga 800 million na? 800 million. Billion yata itong nakalaan dito. Ano ha? Ay para lamang sa interest payments. Kasama na natin si Sir Joseph Ranyola. JR, good morning. May buntag mo, sir. Magandang umaga. May buntag, Congressman Palmones, sir. Apo. Ayan. Marami kasi sa ating mga kababayan ang tinitingnan lang yung allocation para sa isang specific agency, kung sino yung may increase, sino yung may bawas. Ano, ha? Ang hindi natin nakikita, yung ang laki-laki ng utang natin, ano ha? Siguro para mas maintindihan, Sir JR, ano ha? Can you elaborate on how budgeting is being done at kung bakit natin dapat tingnan yung interest payments na ginagawa natin sa ating utang? Okay, unang-una ang focus siguro tayo sa 2025, yung ating kasalukuyan budget na meron total na 6,352 billion pesos. Mm-hmm. Now, meron itong tatlong major categories. Number one, yung binibigay natin na regular budget para sa 35 line agencies, no? Oo. Na merong halaga naman na 3,516 billion. 3 trillion. Wow. 3,516 billion. And then, idagdag mo ang special purpose funds na nakahalaga naman ng 1,235 billion. Mm-mm. And then, thirdly, makita natin ang automatic appropriations ng 1.7 trillion. Now, i-add mo yung tatlo, kaya nagkaroon tayo ng 6.5 trillion. Because of this, siyempre, very alarming talaga na ang ating total na budget na 6.3 trillion, merong tayong bayaran dapat na debt service para sa interest na 848 billion. Billion? Now, billion. 848 billion. Now, wow. Ang hindi nakikita ng mga tao na meron pa pala tayong dapat babayaran na service, debt service para sa ating principal amortization na ngayong taon na ito dapat magbayad ang ating national government ng 1,202 billion. Sa utang lang yan? Yes, sa utang lang. Ang principal is 1 trillion. 1.2 trillion. 1.2 trillion. Principal amortization. Tapos ang interest, 800 plus billion. Yes. So, ganun ka bigat ang ating hinaharap. So, because of this, every year, talagang mapipilitan ang national government mangungutang. So, tumataas na. In fact, ang ating utang ngayon nasa more than 16 trillion na at this stage. So, dahil sa bigat na ito, siyempre kami na nag-matchag, nag-observe, nag-monitor, nag-dissect ng nating national budget. Talaga bang ganito na lang tapos malulungkot ka na trillions din ang budget ngayon sa mga infrastructure sa halimbawa sa Department of Public Works na napunta lang
sa pagnanakaw din pala. Parang gano'n. Sasabihin naman na nakikinig, ba't ngayon lang kayo nagsasalita? Excuse me. Si Dr. Ranyola po, si Mayor Ranyola, si Mayor JR po, ilang taon na ba natin itong binabanggit? Every time may budget deliberation, Mayor, na ang sinasabi natin. Nasa advocacy ako for more than 30 years na. At lagi ko itong sinasabi at lagi kong ini-encourage ang ating mga kapatid na Pilipinos na dapat talaga magmatsyag at magiging aware, magiging educated tayo pagdating sa ating national budget dahil tayo lang din po ang nagsasakripisyo. Kailangan pa ba ang katakot-takot pagnanakaw bago tayo magiging maalam or magiging concern, no? Dapat sana habang walang problema or lalo na ngayon na may problema, mas dedicated tayo at magbigay naman tayo ng oras na titignan itong mga ito dahil apektado tayo tayo ang magbabayad, tayo ang kulang sa serbisyo, tayo din ang masama ang loob, parang gano'n. Hindi lang tayo, pati mga apo. Di ba? Yung ipapamana natin tong utang na ito Teka muna. At dapat this time talaga magkaisa para iprotekta natin ang kinabukasan ng ating mga anak at mga kaapuhan. Hindi ho kami nagkulang nung dinideliberate pa lamang ang 2025 budget noong 2024 sinasabi na ho ni Sir JR, merong double, triple appropriation yung iba't ibang mga proyekto. Eto na nga. Di ba? Walang gustong makinig tapos nagtataka pa tayo, bakit may problema dito, double, triple na ngayong allocation, goes pa. Yun yung malungkot dun Di ba? Tapos ako man din personally nagulat at laking gulat ko. Kaya nga lang, ang isa pa rin ng concern ko dahil ang ating gobyerno at this point in time at lalo na siguro itong merong responsibility to look into the problems, no? So public works actually, ang dapat titignan ng gobyerno ay hindi lamang ang flood control, no? Flood control. At the moment, ang flood control galing sa 002 na item at saka galing din sa convergence sa SIPAG at sa basic infra. Ang total niya nasa mga 350 billion. Wow. But marami pang dapat kailangan tignan. Lalo na ang 001 wherein makita natin doon ang national roads and bridges na kapag isuma total mo yan, nasa 1 trillion 50 billion pesos. So, malaki pa ang responsibility na dapat ilabas at dapat malaman dahil ito ang magiging problema naman natin kaya lalo tayo magkakautang. Ay, mantakin mo, 16%, 16.3% ng total budget for 2026 pambayad lamang doon sa principal. Tapos yung interest, 800 plus billion. Saan tayo pupulutin ito pagkatapos inefficient naman yung pangungulekta ng BIR? Di ba? Problema pa rin ang revenue program ng ating national government dahil marami din tayong problema sa pangungulekta sa ating national taxes, no, from the BIR at saka customs. At alam niyo, Congressman, siguro naalaala din natin na bukod sa tax, meron pang non-tax revenues na manggagaling din halos sa lahat ng mga ahensya at walang tumitingin para sana mabantayan din natin dahil yun that is almost mga 300 billion din. Ano yun ang tax revenue? Ito yung binabayaran natin ng mga official services from the various government, no? Tapos
a perfect example is itong motor vehicle users charge. No? Yung MBUC. Yan actually yan kasama sa tax, no? Pero abuso at inabusuhan. Now, aside from that, meron pa tayo mga services din sa other governments, sa agriculture, sa DENR, wherein pag nagbayad ka at inisyuhan ka ng official receipts, those are part ng non-tax revenues. Ay, sus, magkano yung non-tax revenue na dapat na i-monitor din natin at baka napupunta sa bulsa ng kung sino lang? Nasa mga 300 billion. 300 billion. Oo. Magkano nakokolekta? Well, yun ay nakukolekta pero dapat yan mas mataas pa. Aabot ka ng mga half a trillion, no? Aabot ka because there is no effective monitoring and effective also na pag-remit from the collecting office to the ating National Treasury. Pero sino nagmo-monitor niyan? Yung non-tax revenue Department of Finance din? Dapat sila. Oo, dapat sila. Isip ng mga bagong tax. Yung pala, may mga non-tax revenue na pwede pang makolekta. Yes. Okay. So, ito yung mga ito yung halimbawa, pag bumiyahe ka, meron kang travel tax? Kasama yan? Iba yun. Iba pa yun? It's also a part ng halimbawa sa Department of Agriculture, yung nagdadala ka ng mga plants, wherein magbabayad ka ng yung mga ganong fees. Non-tax revenue pa ng tawag doon. Dapat na monitor din, ano ha? Monitor din. Ang dami niyan, ang dami talaga, no? So in fact, meron pang usapin ng tinatawag na earmark revenues, no? Yung nagkakahalaga na rin yan ng mga 800 billion. Ang last natin report last year, actual, umabot na siya ng 8 billion. And then, last year also, balance lang yun, balance. Tapos, nagkaroon, I think, ng revenue last year ng 1.1 trillion, pero gumagastos din sila ng 1 trillion na hindi na napag-usapan ho yan sa budget deliberation. Ay, oo. Ito bang mga binibigay yung impormasyon sa amin, Sir JR? Nasa NEP ito, di ba? Nasa National Expenditure Program at saka sa GAA. Ang ating mga dokumento na ginagamit, number 1, yung National Expenditure Program, wherein you will find the appropriations and the obligations report of every government agency, no? And also, pagdating naman sa siyempre, General Appropriations Bill, makikita din natin, at lalo na pag ito'y approve na tinatawag na General Appropriations Act. Pero ang hindi masyado nakikita ng mga tao, yung libro na tinatawag na Budget of Expenditures and Sources of Financing, wherein makita mo ang lahat na allocations, lahat na actual payments or actual obligations sa ating buong gobyerno. So, kaya nga kung hindi na po ako tumuloy pagka-mayor, meron pa akong isang term pero sadya kong iniwanan because I'd like to go back now to my first love and my passion on the national budget at ito'y binibigay natin uli sa mga legislators at ibang mga miyembro ng executive department na dapat pag-upo nila, alam din nila ang kanilang mga respective na mga budget. Teka muna, Mayor JR. Ito bang mga, nakapost ba ito sa website ng Center for National Budget? Yung iba. Yung iba. Oo. Para at least, di ba, magabayan din yung ating mga kababayan. If they have to check on something, sabi nga natin,
kaya ho nagpipersis ang evil dahil yung mga dapat na matitino tatahitahimik, di ba? Hindi ho natin papaya. Matakin ho ninyo yung payment pa lang ng utang natin for next year, 16% plus na nung budget. Ay, Diyos ko, Ginoong buhay to. Tapos mangungutang tayo para may pambayad sa utang. For next year, ang ating pong debt service interest ay aabot na ng 950 billion. Wow. Tapos, yung ating debt service principal amortization, aabot na rin ng 1,055 billion pesos. Oh my God. Tapos sasabihin mo kukumpute naman yan. Parami naman ang Pinoy. So habang dumadami ang Pinoy, bumababa din yung utang. Kung ganyan ho ang mindset ho ninyo, di ba? Parang natutuwa ho kayo na binabayaran, nagbabayad ka ng tax, pagkatapos yung utang na uutangin ng gobyerno, babayaran pa uli. Hindi lang tayo, 3-4 times na natatax pala nito. Di ba? Kung ang mga Pilipinos ay magmatsyag sa ating national budget at talagang makialam sila how it is being spent, implemented, or obligated, ma-minimize ang ating korupsyon. Sigurado, bababa ang ating debt service at ang ating principal amortization na obligasyon ng ating gobyerno. Sir JR, maraming salamat for educating us this morning. And again, sa ating mga kababayan, puntahan ho nyo yung website ng Center for National Budget if you want to understand kung paano ho pinopondohan ng mga proyekto, paano winawaldas, ginagastos ang pondo ng bayan, at kung paano ho tayo makakatulong. Sir JR, thank you again. Huwag kayong magsasawa dito po sa inyong advokasya. Salamat po. Magandang umaga. Magandang umaga. Ayan, si Ginoong Joseph Ranyola nagdedicate po for the past 30 years ng kanyang panahon para po busisiin ang ating pambansang pondo. Center for National Budget. Actually, yung nakikita ho ninyo na mga ginagamit ng mga mambabatas natin, mga senador, mga congressman, nanggagaling ho sa kanya. No? At siya din ho yung nagbibigay ng mga impormasyon. But more importantly, tayo po bilang ordinaryong mga mamamayan na naghahalal ng ating mga kinatawan ng ating mga senador. Dapat naiintindihan ho natin yan dahil at the end of the day, sila nangungurakot, tayo nagbabayad ng kinurakot nila. Maganda umaga, Pilipinas! At ang malungkot pa, meron na ngang run against fake transaction. Hinahabol yung mga ghost receipts. Magkano nang nakolekta dyan? Diba? Ghost transaction o ghost receipt, ghost pa rin ang koleksyon. Maganda umaga, Pilipinas! Mahiya naman kayo. Mr. President, wala silang hiya. Nagpapatayo pa nga ng mga bahay. 28 na makalipas ang alas 5 na umaga. Ay, Commissioner Ariel Nepomuceno ng Bureau of Customs, 5:35 ang oras sa buong Kapuluan. Mamalengke muna tayo. Nasa Sangandaan Market sa Caloocan si Edwin Duque. Edwin, kumusta ng presyo ng mga gulay? Well, Angel, may buntag at patuloy yung pagtaas pa ng ilang presyo ng gulay dahil ito yung naging epekto nung nakaraang bagyo at inasahang tatagal pa rin ito dahil may mga bagyo pang paparating. Pumalo na ko, Angel, sa 150 ngayon ang presyo ng palaya habang itong kalabasa ko, Angel, ay papalo pa ng 80 pesos bawat kilo. Ang kamatis ay 180 hanggang 200 pesos sa bawat kilo. At ang labanos naman ay 130 mula sa dating 100, habang itong talong 80 hanggang 100 at meron pa nga 120 pesos yung bawat kilo. Ang luya ay 160 sa sibuyas, habang 150 naman sa bawang, sa yote 80 pesos. Ang repolyo pumalo na ng 120, habang 300 naman sa presyo ng carrots. Ang siling labuyo Hingel ay mula sa 500. Ngayon ay dahil sa kakulangan ng supply, ay pumapalo naman ito ng hanggang 600 pesos. 300 pesos naman ang siling panigang, habang itong pechay bagyo at Tagalog ay 100 to 110 bawat kilo. 150 naman ang patatas, habang itong bagyo beans ay 140. Ang broccoli 280 hanggang 300,
habang itong bill paper o yung siling makopa ay pumapalo na mga 500 pesos bawat kilo. Sa presyo naman ng manok, 230, 10 piso itinaas. Habang ang baboy naman, ang pork chop, ang giniling ay 360, ang pataulihan at unahan ay 340, habang 400 naman yung liempo. 500 pesos sa kambing, 450 yung ulot pa, habang ang papayta naman ay 250. Natiling 500 naman o 453 yung presyo ng baka. Ang isda ay 330 ang presyo ng bangus dagupan, habang itong galunggong ay galunggong tunay. Ito yung medyo maliliit ay 300, pero yung malalaki makakabili pa rin ng hanggang 280. Ang yellowfin 220, habang itong pusit lumot abay pumalo ng 240 mula sa dating 220, at itong pusit galawang 240 na rin, habang itong pangkalamares Angel ay 320. Pumapatak na 20 to 30 pesos yung itinaas. Ang tilapia, bagya bumaba ng 120 yung galing ng Pampanga at Bulacan. Habang itong tilapia galing naman ng Batangas, ito yung plapla. Ito yung pumapalo ngayon ng 180 pesos bawat kilo. Ang bisugong tunay, 240. Ang lapu-lapu, 240. Salay-salay naman ay 240 pesos bawat kilo. Sa presyo ng bigas, umpisa ng 40 hanggang 80. Presyo ng malagkit, 80 naman hanggang 100 pesos bawat kilo. Yung ating price monitoring report mula pa rin dito sa Sangandahan Market sa Caloocan na Restaurant Screen. Edwin Duque nagulat sa DSRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Maraming salamat Edwin. Dito muna tayo sa good news. Puro bad news yung ating napapakinggan Meron hong 13 kahapon na ilipat na sa garahe ng Bureau of Customs ng mga sasakyan ng mga Diskaya. Kasama natin si Commissioner Ariel Nepomuceno ng Bureau of Customs. Commissioner, good morning. Good morning po. Sir Angel at sa ating mga kababayan. Tama yung estimate, nasa mga 100 million yung unpaid taxes nitong mga sasakyan to? Tama po yan. Minimum po yun para sa 13 luxury vehicles po. Sa taxes pa lang. Pero yung actual cost nito, mga magkano? Sa tansya namin yan, dapat yan nasa tinignan namin market value na ho. No? Hindi bababa sa 200 to 250 million pesos yan. So yung cost yan, hindi rin bababa sa 100 million. Ganun po yan Yung taxes and duties, 100 million. Yung minimum cost din yan, 100 million. Kailangan pag yan na ipinabidding na natin based on current market value, hindi naman yan bababa sa 200 to 220 million. Okay. Com, gusto kong itanong kaagad sa inyo kanina meron ba tayo sapat na warehousing para dito? Baka mamaya magasgasan. Pagka nagbid halimbawa ang isang interesado dito baka teka mo, marami ng gasgas. baka biglang bumaba yung value. Yan din po yung, tama po kayo, yan din po yung inisip ko noong una. Meron doon po garahe, kaya lang walang pupong. Naulawa ko po, talagang dapat maging maganda yung pagkakalagyan yan. Kaya nga baka magpalagay na lang po kami doon yung matibay na, yung parang tent po ba, na tolda bawat isa sa sasakyan. So pinapagawa ko po ng paraan. Upang pag dumating yung oras na yan ay binibiding na or auction, hindi naman po parang nag-depreciate kagad. Ilang araw ba bago ma-justify nila yung pagbili o masabi na hindi, fully paid kami dyan? Ganun po yan. Yung unang hakbang po niyan, yung 15 araw, nung yan ay nasa garahe pa ng pamilya nila, meron silang 15 araw para ipakita sa amin yung mga dokumento nila na tama pinagbayaran nila, tama yung dokumento nila. Nung nakita namin yung mga dokumentong ibinigay sa amin, sa paniniwala namin, yan ay kulang at hindi tama. Kaya nagkaroon na po tayo ng formal na seizure proceedings. Yan po yung WSD, Warrant of Seizure and Detention, na pinirmahan ko na po yun. So yun, ngayon yung formal na trial na po yan. Minimum 2 trials po yan. Gano'ng katagal yun, Com? Hindi ko matakdaan ng eksaktong panahon. Kaya lang, sa interest po nila at sa interest po ng pamahalaan, dapat magawa natin kaya ng 2 buwan, 3 buwan. Dapat magawa po yan. Huwag lang mag-delaying tactics dahil wala naman pong mapapala both sides na pagtagalin yan. So dapat yan, after 2 hearings, mauuna ang unang hearing sa October 9.
Then tingnan po natin from there, another 2 weeks siguro, depende sa mga makikita po natin. Papaspasan po natin yan upang matapos na rin yung problema na yan. Kasi yung garahe nga po, wala naman pong bubong sa ngayon. Kaya nga, napaka-importante yung time. So, in 2 months, hopefully, masettle yung kaso. Meron ba silang share sa mapagbebentang auction kung sakasakali? Ay, hindi, wala po. Diretso lahat sa gobyerno yun? Oo, sa ngayon po, ano na po yan, kumbaga ngayon, sa pamahalaan na po yan ngayon, no? Potentially, pinagbibigyan lang natin sila ng huling pagkakataon dahil yan ay isang ayon naman po sa bata. Napatunayan po, yung tinatawag na burden of proof, nasa kamay po nila yon. Kapag di nila tayo nakumbinse, talagang po yan ay matutuluyan na pong forfeited pabor sa ating pamahalaan. Ayan, oo. Anyway, pera din naman yata natin ginamit dito. Halatang halata. Diba? Halatang halata naman. Pero 13 lang ito. Yung iba ho, Com? Yung natitira 17 po, tama po yung mga papel na nakita namin at yung mga dealers po nun, yung mga nagbenta po sa kanila, mga respetado mga kumpanya po yan, na miyembro po ng isang asosasyon ng tawag po Kampi, malalaking organisasyon po yan. No? Kaya lang, kahit po tama yung nakita naming papel at potentially tama naman po yung kanilang mga pinagbayaran, isa-subject pa rin natin sa post-audit operations po yun para mas makasigurado tayo. Yun, kung may makita naman tayong kulang sa pinagbayaran nun, pwedeng maghabol po ng dyan yung bumuli or sila po later on. Kaya lang, ipaliwanag ko lang. Kapag ang pinagbayaran ay kulang ng mahigit sa 30%, yun ay iahabol po namin na bigyan ng warrant of seizure and detention po yun. So hahabulin pa rin. Teka, Opo. Pag po more than 30%. Na-establish nyo na ba kung paano na ipasok itong mga ito? Kasi meron na pong informasyon po kami. Okay. And may mga paraan na para masiguro tayo na hindi na mangyayari ito uli. Kasi di ba, dito sa atin, ukay-ukay republic tayo eh. Matagal naman natin alam na yung mga ukay-ukay, front lang talaga ng smuggling yun. So, habang namamayagpag yung industriya yun, patuloy din ang smuggling. Tama po yun. No? Pag wala naman po, alam nyo nga, yun nga yung sinasabi ng solusyon. Pero long term pa yun, yung digitalization, matagal po yan, mga 1 taong pamahigit yan. Dito naman, nakita natin ang mga kahinaan po ng sistema. Sa side po ng BOC, sa side ng LTO, hindi ko naman po lugar yun kahit makikipag-ugnayan po ako. Sumulat naman po sa amin ang kasalukuyang pinuno po nila si Assistant Secretary Digor. Ngayon, sa side po ng BOC, meron na po kami mga hakbang na ginawa kagad. Nakita po namin yan. Dahil linawin ko lang po, nangyari po ito, hindi po nung panahon po namin. Ay, definitely. July lang po, July lang po kami namuno ng BOC. So, nakita ko pong kahinaan, halimbawa, hindi po ito kumuha ng tinatawag na Authority to Release Imported Goods. Yan po ay galing ng BIR. Yan ay isang mekanismo na kung saan maka-counter-check ng BIR yung dapat pagbayaran. So, itong mga ito, ipinroseso at na-release kahit walang yung tinatawag na ATRIG yan, yung Authority to Release Imported Goods. Kaya ito ay mga in-release na ginagamit yung kapangyarihan na tentative release. So, pinagbawal ko na kaagad yung tentative release at yung pagpoproseso ng walang ATRIG. Kapag walang ATRIG, yan ay nasa batas din naman nasa mga regulasyon po yan. Dapat wag iproseso pag walang ATRIG. So, kaya bawal ka kaagad yan. Yan, naniniwala ko, magiging mahirap-hirap po yan ang pag-ulit ng ganyang nangyaring scheme o modus. Ang lawak pala nitong sindikatong binabangga nyo, Com? Yun nga po, ganyan po talaga yung trabaho natin. Habang binabantayin po natin yung collection po ng buwis, kailangan din po natin gawan po talaga yan. Wow! Mabuti na lang, mismo ang Chinese Federation of Filipino-Chinese Federation of Commerce sumusuporta dito sa mga undertaking na ginagawa ho ninyo ngayon, Com. Opo, natutuwa naman po tayo kahit paano may mga kababayan po tayo nakikita na nagkakaroon na po tayo ng unting-unting pagbabago po sa BOC. Ako naman po at kasama po yung aking mga bagong pinuno ng BOC at marami rin naman po ng mga empleyado ng BOC na sumusuporta rin po sa amin. Yung mga eksakto, partikular na mga makakatulong po doon sa ating mga negosyante na maging maganda po yung kanilang negosyo.
na hindi na po sila maaabuso o hindi na nila kami po problemahin upang lumago yung kanilang negosyo. Kasi pag lumago yung negosyo nila, maaaring bumaba rin po kasi yung presyo ng mga bilihin dahil makakapag-impact po sila ng marami pong stocks. Ganyan po yun. Pag takot po sila sa BOC, hindi po sila bibili ng maramihan. So mangyayari, kukunti stock sila, magiging mahal po sa retail price. At ang masama din yan, kukunti rin yung aming makukuha ang buwis. Correct, oo. Tama-tama, magpapasko, ano ha? Datingan ngayon ng mga raw materials. Opo. Kaya kung mapansinan natin itong nakaraan 3 buwan na nandyan ho kami, July, August, September, yung pong ating koleksyon, kung hindi po ito negatibo sa dating mga namuno, may kanya-kanya pong panahon po yan. Pero pag kinumpara po natin yung koleksyon ngayong 3 buwan, ito po ay mas mataas po kumpara sa nakaraang taon na July, August, September din po. Kaya natutuwa naman po tayo kahit paano po nakakatulong tayo sa ating pamahalaan. At the same time, unti-unti na kukuha natin yung ilang mga nagtitiwala na po sa BOC. Oo. Pero ang sabi ho ninyo, hahabulin nyo hindi lamang madiskaya na may mga mamahaling sasakyan, ha? Pati yung iba na sa palagay natin nagpalusot din. Nauna lang po sila kasi napaka-high profile ho ng kaso. Lagi po kaming tinatanong po na ating mga kababayan at ating mga political leaders. So nauna lang po yan, pero may mga impormasyon na rin po kami na isasubmit, ibibigay po sa Independent Commission. Magko-cooperate po kami sa ICI para iisa lang po yung galaw nang hindi po kami kanya-kanya po. Na matulungan po talaga ang nangyaring investigation po. Opo. Ingat ho kayo lagi, ha? At pakiusap naman natin sa ating mga kababayan. Ngayon nakakakita ho tayo ng mga opisyal na talaga nagtatrabaho. Isama ho natin sila sa ating mga dasal, ha? Nang sa gayon maproteksyonan sila at na matupad ang kanilang mga tungkulin ng walang pangangamba sa kanilang seguridad. Good luck and again congratulations. Huwag ho kayong magsasawa para sa bayan, ha? Thank you po. Thank you. Marami po tayong ayusin yung mga balikbayan boxes naman po. Naku, isa pa yun. Aayusin natin, mahaba pa rin. Tawag ko kami ng ibang pagkakataon dahil natatambakan na rin ako ng commercial. In the meantime, again, maraming salamat. Magandang umaga po. Thank you. Salamat din po sa pagkakataon. Si Commissioner Ariel Nepomuceno ng Bureau of Customs. Kung baka pabalik na kayo ng Pilipinas, huwag nang magpasalubong ng imported na tsokolate. Meron tayong tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay produkto ng mga magnaniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Available yan sa 0919-0955-935. Yung po kay Dr. Helen Tan na talagang hinakot ho yung mga planting material mula sa Davao, itinanim sa ilalim ng mga nyugan. Ang ating po mga magsasaka, ating mga magnaniyog ngayon ay nagpuproduce na ng dekalidad na cacao beans. Pinoprocess po yan para maging tangerine chocolate. Pero hindi ho natatapos yan, ha. Nagpuproduce din ho sila ng mahigit 10 variants ng tangerine chocolate na ang mga raw material galing din sa ani ng mga magsasaka. Kaya i-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Sabi nga ho ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate 100% gawang atin. Sana, sabi ho ni Dr. Alientan, ating tangkilikin. Secretary Dizon, personal na tumungo naman sa Bogo City matapos ang lindol. Detalye mula kay Boy Gonzales, RH29. Boy, good morning. Kuya Angel, personal nagtungo sa Bogo City sa Cebu si DPW Secretary Vince Dizon na kasama ilang membro ng gabinete bilang pagtugon sa utos ng Pangulong Marcos na agad suriin ang kalagayan ng lugar matapos ang pamisalang lindol sa Visayas. Sa kanyang pag-ikot, inatasan ng kalihim ang mga building official at municipal engineers na magsagawa ng agarang inspeksyon at assessment sa mga gusali upang matiyak ang kanilang structural integrity. Iniutos din ng kalihim sa Regional Director ng DPW sa Region 7 na agad ayusin ang mga nasirang national road upang hindi maantala ang pag-atid ng tulong. Tinatayang aabot umano sa halos 2 bilyon piso ang inisal na halaga ng pisala dulot ng lindol. Kabilang sa prioridad ng kalima agarang pagkukumpuni ng Bogo City Provincial Hospital upang maibalik na sa pasilidad ng mga pasyenteng pasamantalang ginagamot sa parking lot. Ito si Boy Gonzales para sa Lisa Arizona sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy.
Ay, 4 na minuto na lamang at Aces na umaga, Oxygen Marie. Nananakit na ba ang kasukasuan? Nagkaka-wrinkles na ba? Humihina na ba ang kalamnan ng mga lolo't lola? Epekto ho yan ang inyong pagtanda, ha? Ipinakikilala ang Ultaplex, isang health drink mula po sa mga lumikha ng Ultabio backed by Japanese technology. Ang Ultaplex ay meron pong HCG complex, hydrolyzed marine collagen para sa skin at joints, HMB pampalakas ng muscles, glucosagreen para naman sa ginhawa ng kasukasuan. Available in coffee with stevia at powder drink mix. Kayang bawiin ang galaw, sigla at ganda ng mga lolo't lola with proper diet and exercise. Hanapin po sa Shopee, Lazada at Ultabio.shop ang Ultaplex. Pero ang Ultaplex po ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor. Samantala, Maganda Umaga, Pilipinas! Si Nadia Montenegro daw sumasailalim sa ilang buwang trauma therapy matapos makusahang nagmamariwana sa Senado. Yan po ang babalita sa atin ni Gorgie Rula. Gorgie, good morning! Aminado si Nadia Montenegro na talagang na-trauma daw siya sa pag-akusa sa kanya na nagmariwana ito sa comfort room sa Senado. Pinag-usapan siya at nag-decide na tuloy siyang mag-resign. Pagkatapos siyang mag-resign ay dumaan muna siya sa trauma therapy. 3 buwan daw ito at ilang sessions din ito hanggang sa naging okay na siya. Pagkatapos noon ay pumasok siya sa Essence Retreat na bahagi rin ng kanyang trauma therapy. Noong linggo lang daw siya nakalabas sa 3 araw na retreat na yon at doon ay nag-decide na siyang magsampa ng reklamong cyber libel laban sa Abante Tonight at sa DWAR ng Abante Radio. Isinampa niya ito sa Caloocan Prosecutor's Office. Pagkatapos nito ay tumuloy siya kasama ang legal counsel niya si Attorney Maggie Abraham Garduque sa Pasay City para naman sampahan ng kasong unjust vexation at violation on Safe Spaces Act laban sa isang empleyado ng Sergeant at Arms sa Senado. Sinubukan naman daw nilang makipag-ugnayan sa Senado para pag-usapan itong ibinibintang sa kanya pero hindi naman daw siya pinansin. Ang sabi pa sa text sa akin ni Nadia Montenegro, twice na sumulat si Attorney Maggie sa Senate, nag-ask kami ng conference with my accusers and CCTV para kung may makita sila against me ay kasuhan ako. Pero wala, hindi kami pinapansin. Kaya ako nag-resign kasi alam ko need ko lumaban, hindi ako makakalaban if employee pa ako. End of quote. Ang sabi pa ni Nadia Montenegro, sa ngayon daw ay handa na siyang lumaban. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda Umaga, Pilipinas! Teka, habol natin report ni Bal. DOTR humiling sa mga airline company ng libreng sakay ng mga relief goods para sa mga nasalanta ng lindol. Detalye na balita mula kay Bal Gonzalez, RH5. Bal, good morning. Good morning, Kuya Angel. Bilang suporta sa malawakang mga relief operations ay humirit na ng libreng sakay ng mga relief goods ang Department of Transportation sa mga local airline companies sa bansa. Sa pamamagitan ng Civil Aeronautic Board o CAB, ang mga airline companies ay natasan na maglaan ng available cargo spaces sa kanilang mga eroplano para sa mga relief goods alinsunod sa kanilang safety at operational limitations. Ngayon pa lang ay nagpapasalamat na kay Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez sa suporta ng Philippine Airlines, Cebu Pacific at Air Asia sa inisyatibang ito ng Department of Transportation sa inilabas na advisory ng CAB. Magiging epektibo at mananatili sa loob ng 30 araw ang hirit na ito na tulong mula sa mga lokal na mga airline companies sa bansa. Ako si Bal Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, nasa Pilipino. Maraming salamat, Bal. Susunod ng 2x2 at ang ACS Balita. Kuya Angel Angelo Palmons po nag-iwan sa inyo ng isang magandang umaga. Nagpapaalala, magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw nito ay hango po sa iniwang aral ni Plato. Ang sabi niya, the truth is not always the same as the majority decision. 2x2 at ACS Balita sa ilang saglit. Oras sa buong kapuluan na ACS na umaga. Maganda Umaga, Pilipinas!